Gracias, senyor. So, ayan guys. Kung akala nyo, matapos na ang araw natin. At akala nyo, hindi ko mahanap dito yung mga kainan talaga ng street food, ha. Ito ay malapit sa... Ito yung landmark niya. So, kung gusto siyang itry dito, nakita ko lang siya sa TikTok. So, itry natin siya. So, ito na yung ating taco. Ito na yung ating birria. Wow. So, luckily guys, nahanap ko to. Sobrang dali lang siya. At malapit lang siya sa na-estihan ko. At today, it's birria day talaga. I love birria. So, lagyan natin yung lemon. Actually, lagyan natin yung lime na dito mismo sa birria. Ayan. Ang balita ko pa, malasa kasi sila dito guys. Sarap yung sabaw mismo ng birria. Wow. So ayun siya guys. Woo! Nakikita niyo ba yan? So bagay na bagay yan, Besa. Bagay na bagay yan sa mainit na gabi. Mainit yan sa boss, mainit na gabi. Partner yan. Wow. Grabe, sabaw pa lang guys, okay na. Kaya ito guys, bigyan ko kayo ng linya ha. Kung kakain kayo, sabihin niyo muna para kunyari, hola, les posible comer para aquí, ganon. Pwede ba akong kumain dito, ganon. Tapos sabihin mo na, ayan, dami uno. Hindi pa rin nakapasap yung Mexican, hindi pa rin walang kumain sa tacos. Yung mga gate ng stand dito, be, ito yung parang kumbaga ka-level ng mga pares sa atin eh. Ito guys, malapit na ito sa may McDonald's, Madrid Edificio. Ayun yung nilagay kong landmark kasi parang harap lang niya. Kung gusto sumakit ng kainan talaga guys, sobrang authentic talaga. Malalaman mo bakit maraming lokal yung kumakain dito. Wow. Grabe, alam niyo ba guys, first time to in the history na nakaubos ako ng maraming set ng nakailan ako, hindi ko nabilang. Fairness, masarap talaga. Hindi nila tinipid sa lasa. At guys, maalala ko ako lang pinagpapawisan sila hindi. Actually, kung gusto pa ng extra sabaw dito, libre lang sabaw dito sila sa kanila. Sa store na to, libre lang. Alam mo guys, yung ninanamnam ko siya na para ito yung authentic na lasa ng birria, okay? Tatandaan ko siya para pagdating ko sa ibang lugar, ito yung maalala kong lasa ng birria. Okay, very good si kuya. Yun na yung gumagamit sa plastic. Very good. Gracias. So yun guys ay 70. Wow, sulit siya for 70, grabe. Gracias. Bye-bye, hasta. Wow. Pawis ako. Pero sobrang sarap guys, nag-enjoy ako. Now, asan yung mga bentilog dito, char? Nabusog ako, grabe. Hindi ko alam kung bibili ako ng McDonald's or hindi. Feeling ko hindi na lang, bukas na lang. So, uwi na ako ngayon, guys. Bye-bye. Parang ang sarap dito, guys. So,
Tacos? Tacos? ¿De qué? Arrachera, silón, chuleta de cerdo, chorizo, tripa y mixto. Tirpa? Tirpa. Tirpa. ¿Cuánto? 4. ¿Cuatro? ¿Para comer aquí? Sí. Mucho calor. Sorry. Siento. Come on. Tenemos coca, horchata. Coca. ¿A nombre de qué? Francis. Francis. Sí. Like Francisco. $7.27. So dito guys, umorder na ako. Yung paborito ko dito, taco, yung tripa. Bumili ako ng 4. And dito guys, sobrang hungry lang dahil mainit. At saka dito guys sa kanila, KKB sa kanya-kanyang dressing sa binili mong tacos. Ayan, merong kanin, merong beans, merong ensalada, merong avocado. Ayan. Ito rin, sibuyas, ayan. So dito guys, naghihintay na ako ng pagkain ko mo. La cuenta de Nung sinabi nila guys na gabi talaga naglalabasan ng pagkain nila, gabi pala talaga, be. Matira mo naman tong. Pero okay na ito. Kasi pag-araw, sobrang init. Tsaka may kita ko talaga yung sobrang busy nung setup ng ganitong kainan. And may kita ko talaga lahat ng uri ng tao kumakain. From professional to mga manggagawa talaga dito. Lahat. Actually, ang ginagawa ko pag ito minsan guys, umuupo lang ako sa isang tabi tulad nito. Ako po lang sa gutter actually. Tapos, pinapanood ko lang sila para makita ko yung this is the life here. Hindi naman nalalay sa buhay sa atin talaga. Hindi lang sila makanin, matako lang sila, pero parang pareho lang naman yun. So, ito na guys yung order natin. Meron tayo dito tirpa. Iba-iba yung dressing na ginawa ko guys. Actually, hindi pala iba-iba. Halos pare-pareho lang sila. Gracias. So, ito na guys. Tara, kamain na muna tayo dito. Actually, paborito ko to. Naalala nyo nung una ko nagpunta sa Mexico City. Ito yung kinain ko. Pero sa kanila dito, mas bongga kasi ikaw yung maglalagay ng dressing na gusto mo. Tsaka mas organized sila dito kasi iba yung nagluluto, sa naniningil, sa nagsiserve. Mucho calor, be. Sobrang init. Wait lang. Try natin itong una with rice. Hindi ko mawakan, sobrang init. Masarap. Lasang-lasa mo yung lasang-lasa mo yung pagiging lisaw niya. Saka crispy pagkakagawa nila. Nagdagdagan ko pa ng dressing guys. Ito naman guys, kuha natin. Pangalawa. Alam mo yung laman niya, hindi nila tinimplahan ng bongga. So, nangiba ba yung natural flavor nung laman or nung bituka? Siguro ang takeaway ko dito, I feel like I have a different experience of Cancun kumpara sa ibang mga Pilipino nagpunta dito.
Dito ba, hindi yung flavor ng pagkain nila yung pagkain natin na parang matamis-lamis, mas maalat-alat. Iba yung tipla ng pagkain nila dito. Nakita niyo ba yan? Ayun. May part minsan na parang kumakain ako ng isaw. Pero yung lasa niya, pero ang sarap. Sobrang init lang, guys. Yung mga dito may kanya-kanya may peso, may ako nakaupo dito, may nakatayo sa harap ko. May nakaupo sa likod ko. Kalki lang. Of all the tacos na natikman ko, talaga guys yung paborito ko. Kain tayo. Ang sarap-sarap. Pawis ka na, be. So, ayan guys, okay na ako. So ngayon guys, babalik na ako sa hostel ko. Maliligo ako. Tapos pag-isip ako yung mga decision ko sa life, anong gagawin ko bukas. So kung nag-enjoy kayo sa video na to, make sure you like, you share, you subscribe, and let me know ano ang paborito mong Mexican food. Meron ka na ba natikmang Mexican food? Kung wala pa, ano gusto mong tikman? Pag-usapan natin sa comment section, be. At syempre, magkanooran tayo hanggang sa susunod na video, be. This is me, Francis Candia, saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And be, don't forget to love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love. Like me today, naglambing ako sa sarili ko. Pinagbigyan ko, kaya eto, andito ako ngayon. I feel so accomplished and happy. I hope you're happy also. Hanggang next time, be. Bye-bye. Hasta próxima. So, ito na, be. Let's answer most of the question na tinatanong niyo sa akin. Kuya Francis, hindi ka ba naubusan ng pera? So, for this video, ayun yung magiging topic natin. So, right now, it's my very last day here in Cancun and in Mexico. Not yet the very last, kasi bukas yung flight ko eh. Pero technically, ito na yung last day ko na pwede ako mag-ikot kung mag-iikot ako. So, options are, pwede ako pumunta uli ng Playa Delfines o Delfine para mag-sunbathing, kaso makulimlim ngayon, or just enjoy the beach there. Second, pwede ako mag-edit ng vlog. Hindi ko na alam kung saan akong isushoot ko dito. Like, pagkain, mamaya pang hapon magbubukas yung mga pagkain eh. Right now, either pumunta lang ako sa beach, pumunta ako sa mall, pumunta sa mga beach clubs. Pero, pare-pareho na, na-experience ko na siya eh. Parang alam ko na siya eh. So parang, it's not something new. I want something new. I want something different. Alam niyo naman na thrill seeker ako. Iniisip ko mga pwede kong gawin is magpunta sa Isla Mujeres. Kaso, snorkeling lang yun. Medyo umay na ako sa snorkeling. At saka to be honest, medyo tight yung budget ko. So kailangan, pinag-iisipan ko muna yung gagastos ko na parang, wait, sulit ba? Eh, ang dami ko na mga unnecessary purchases. Unnecessary expenditure. So, hindi naman sa pinagsisisihan ko, pero pinagsisisihan ko. Yung mga damit, pinagsisihan ko talaga, nag-shopping kami nila Madam Kilay ng mga damit nung nakaraan. Siguro last June or July ata. Napagasto ko ng 20,000 pesos sa mga damit. Tatlong damit lang ito. 3-4. Oo, gano'n lang, be. So, sabi ko parang, masyado ako nag-enjoy. Isang ticket na yun eh. So, ngayon, iniisip ko, meron pa akong cash dito. Meron akong dollars, meron akong Mexican peso. Pero yung Mexican peso, sapat na siya kung hindi na ako kakain. I mean, kung kakain lang ako, yung hindi na ako pa-party, hindi na ako alis, alam mo mga gano'n, parang, okay na to, okay na yon. So, pag ito mga patapos na yung bakasyon ko, bakasyon talaga, no? Patapos na yung stay ko talaga, honestly, I don't really consider this like bakasyon. Kasi trabaho talaga, nag-work talaga ako. Kailangan kong wait lang, hawakan ang camera, hawakan ang, yung gano'n, tapos yung parang lahat tulog na, nag-edit pa din naman ako. So, hindi ko siya masasabing
bakasyon talaga. So, the work is like bakasyon, di ba? I don't take it for granted, but I still do the work. Oo. Tapos, pag ganito, either nagre-relax na ako eh. So, yung medyo, parang, iniisip ko ano ba yung hindi ko nagagawa? Yung ibang bagay kasi parang magandang gawin soon, pag may kasama, hindi pang solo. So, yung beach club, andun ako sa parang magiging content creator ba yung pag-isip tayo, or praktikalan muna tayo. So, parang feeling ko andun muna sa praktikalan, tapos magpapalaba pa ako ng damit. Magpapalaba ako ng damit bukas ng morning para maayos yung flight ko, malinis yung flight ko pag alis ko. Nag-iisip ako eh. Actually, kumain na ako dito ng sardinas nila. Bumili kasi ako ng sardinas nung nakaraan. May sardinas, may tinapay, may chichirya ako, ganyan. Tapos hindi ko siya nakain. Yung sardinas nila dito matabang. Pero social naman yung lagay kasi yung pahaba na ganun. So, ayan guys, dahil extended version itong ating video for today, nag-impake na ako ng aking gamit. Ito yung aking gamit. Gusto lang muna natin yung mga kalat dito, no? Yung mga kalat dito, mga lang ito, kakainin ko ngayon. Tsaka yung... Ayan. Yung pinakakalat dito sa harap, na hindi nyo nakikita. So, ayan, dahil extended version ito ating video ngayon, nakapag ayos na ako ng gamit, ready to go na ako. Ito yung aking backpack. Ayan siya. So, sobrang bigat niya, guys. Sobrang bigat na ito, actually, dahil lahat ng gamit ko na andyan na. Although, yung mga packet ng bulsa ko, puno din to. Andito yung shades, yung power bank, cellphone, ganun. Tapos, shades ulit. Tapos, shades, no? Natabi ko na dito yung mga bagay na bibit-biting ko. Itatabi ko na dito yung mga bagay na bibit-biting ko bago ko pa maiwan. And, natatandaan niyo yung isang vlog ko dito na kumain ako ng birria kila Lolo. Nakita niyo ba yun? So, pumunta ulit ako sa store nila dahil dyan lang sila sa may tapat ng tinutuluyan ko. Actually, nagpa-laundry ako today and bumili ako sa kanila ng pagkain. So, bumili ako ng 3 birria uli at saka ng taco barbaroga. Ano to? Basta yung taco na gawa sa kambing. Ayan siya, guys. So, let's talk about the things that I've learned here in Mexico dahil paalis na ako, guys, sa video na to. Paalis na ako ng Mexico. And probably, kung gusto nyo malaman kung nasaan ako sa pag-post ko nito, join my channel members dahil nag-upload ako ng updates doon sa aming special group. So, tikman natin itong kanilang gawa sa kambing. Inisip ko muna kasi na dito na lang kumain kaysa sa labas para sobrang init sa labas, be. At saka after nito, nagpa-laundry ako ng gamit, inayos ko siya ngayon, tapos aalis na ako. Aba yung lasa ng kambing. Very smoky. Kung nakatikim na kayo ng muton sa mga nasa Dubai dyan, shoutout sa mga nasa Dubai, medyo ganun yung lasa niya. Kung nakatikim na kayo ng pulaw or biryani na mayroong kambing, ganun yung lasa niya. It's not my favorite. That's my honest review. Kambing ba't o tupa? Parang tupa. Alam niyo yung lasa ng yung Turkish food, parang ganun siya eh. Honestly, yun yung unang pumasok sa isip ko, yung pagkain ng turkey. At saka ang talaga sa pagkain nila, kailangan kainin nyo na mainit pa kasi pag unting lamig hindi nasasarap yan. Kaya siguro nag-enjoy ako sa pagkain nila kasi may kumain ng kasi mainit pa. Ito mga siguro mga 15 minutes na to. 15-20 minutes na naiwan ko dito.
Medyo tumitigas na yung... Pero ang sarap ng birria ni Lolo talaga. Yung birria kasi guys, para sa akin akin lang naman to. Medyo lasang kaldereta. Ganun yung lasa nito. Tignan mo, oh. Oh, di ba? Ang galing. Tapon lahat. Lumambot na masyado. Yung tako. Kasi honestly, may sabaw pa dapat to. Sarap. Tumigas na. Pero hinay-hinay din talaga pag kumakain kayo nito kasi masakit din siya after. Like kunyari kagabi, ang hap din ng sikmura ko, napadami ako ng kain ata ng tako. Hindi ko alam kung naramihan ako ng sauce. Tapos yun ang ating alma kineme root. Sa Pilipinas hindi to sulit kasi ang mahal niya. Ito lang, tsaka yung binili kong strawberry shake is 200 na. So 600 pesos Philippine money. Wow. Mag-Jollibee na lang ako. Honestly, kung ganong perspective natin sa titingnan, hindi na sulit sa presyo, pero masarap. Yung parang sulit for the experience. Saka ito yung tipo na, hindi mo naman ito kinakain everyday practice, so go na. Ang tuwa nga ako sa lolo, binilhan ko nito kasi parang kailan niya na ako. Super sa akin talaga. Alaga siya nung nandun ako. Diyan ko lang. Kasi wala akong dalang camera eh. Hindi nandun ako vlog. Ito nga be. Isang linggo ko dito sa hostel na to. Ngayon ko lang nakita na may magandang swimming pool pala sa likod. Sabi ko, ha? Maganda pala tumambay dun. Kaya pala ang dami pupunta mga puti. Sabi ko, ba't sila pupunta sa likod? Ano ba meron doon kusina? Or doon yung kwarto nila. Sinundan ko sila kanina. Sabi ko, hala, may swimming pool pala dito. Yung totoo, wala na. Talagang Mexico, Pampanga na. Kinamay na be. Strawberry nila, parang siguro tunay na strawberry, pero hindi masarap. Yung nilagay nila, strawberry with honey. Ano ba tama? So mag-toothbrush na ako guys. At aalis na ako dahil alauna na. Lilipad pa ako. Flight ko ay alas 5. Pabiyahe pa. Palakad pa!